Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas. Tayong lahat ay Pilipino. Pilipino sa diwa, Pilipino sa dugo. Hindi tayo magkakatunggali. Tayo ay magkakabigkis. Sa mga pang-aalipusta, hindi tayo matitinag. Sa manlulupig, hindi tayo pasisiil. Mukhang tumatama talaga yung mga sinasabi ko sa nakaraang mga vlog na meron ng pagkilos. Kumikilos na ang kamay ng Diyos dito sa mga nangyayari dito sa ating bansa. Ang isang napakagandang pruweba rito, itong nangyayari dito kay Leandro Libiste, na alam naman natin na meron ng preliminary investigation na ginagawa ang ombudsman sa kanya at sa kanyang nanay, no, si Loren Legarda. At napansin ko nga, itong si Loren Legarda, hindi na nag-attend sa impeachment hearing at sa session ng Senado ngayong araw. At of course, hindi madali itong pinagdadaanan nila ngayon. Yung posibilidad na silang mag-ina ay makukulong. Siguro, niwala sa hinagap niya, malayong malayo sa panaginip na ito ay mangyayari sa kanila, na napakaganda ng buhay nila. Mayayaman ito eh. Of course, itong mga Libiste, mga big time talaga yan sa Batangas, na naging asawa ni Loren Legarda. Maraming kwento tungkol dito sa asawa niyang si Libiste, pero hindi yun ang pagtutuunan natin ng pansin. Yung istorya ngayon tungkol dito nga kay Leandro Libiste, na kung saan isang talent manager na kung tawagin, or sabi ng iba, bugaw, itong Lito de Guzman, na hindi pinapangalan ng NBI, hindi ko alam kung bakit. Pero marami ng mga vlogger, marami ng mga lumabas na video about him at pinapangalanan siyang Lito de Guzman daw. I'm not sure of that, pero yun ang lumalabas na pangalan, itong bugaw or talent manager. Ang kwento rito, hindi naman talaga nakafocus ang NBI sa kaso na sinasabing itong si Executive Secretary ay tataniman ng babae. Papainan siya ng babae at gagawa ng video at gagawa ng iskandalo. Hindi talaga ganoon ang target nila dito kay Lito de Guzman or dito kay talent manager. Matagal na nilang tinatrabaho itong si Lito de Guzman dahil nga marami ng tip na pumasok sa NBI na sinasabing ito ay nagkakaroon nga ng ginagawang human trafficking. Nagmamanage ito ng mga babae na mga high class, sabi nila, o high class ang sabi ni Director Matibag, na mga babaeng ibinebenta o nagbibigay serbisyo sa mga matataas na opisyal ng gobyerno. So, yun talaga ang kanilang objective, no? Mahuli ito at hindi nila alam na mas marami pa silang madidiskubre na kaso na kakasangkutan itong Lito de Guzman na to. At noon nga, nung na-entrap ng NBI itong si Lito de Guzman, nalaman nila dahil siguro nagtataka na itong Lito de Guzman, bakit sila inaresto? So, in the course of dialogue with the NBI agents, nagsalita itong si Lito de Guzman. Sabi, kaya nyo ba kami nuhuli ay dahil dito sa aming plano tungkol dito kay Executive Secretary Ralph Recto. So, medyo nagulat din yung mga NBI agents at nagkaroon ng twist yung kanilang pag-iimbestiga. So, sinabihan kagad itong si Matibag na lumalabas na nga yung pangalang Ralph Recto dito sa taong ito. Cutting the long story short, gaya ng mga nababalita ngayon, ito palang grupo nito na lumalabas ang kausap niya rito na balak i-blackmail itong si Executive Secretary Ralph Recto ay itong si the former Congressman Jing Paras. Kaya doon bigla nagkaroon ng twist yung pag-iimbestiga dito kay Lito de Guzman na to.
At pinurso nila yung tungkol doon sa istorya na yon. At nagkwento na nga itong Lito de Guzman na sinasabi niya nga na may plano sila na gagawan ng kaso itong si Executive Secretary, gagamitin yung mga talent niya. Pipili daw siya na magagaling na magaling magsalita, magaling magsinungaling ng mga babae at gagawa nila ng kaso. Magpa-file sila ng kaso, yung BAUSI, yung Violence Against Women and Children, at ito ay ipapataw nila kay Executive Secretary Ralph Recto at palalabasin nila na ang babae ay drinag at pinilit makipagtalik dito kay Senator Ralph Recto. So, hindi ito yung kanilang unang-unang target. Yung una nilang target dito ay yung kaso nitong si Lito de Guzman na human trafficking. So, nung malaman nila na may iba pang kaso na dapat silang imbestigahan, pinurso na nga nila ito at nagkwento na itong Lito de Guzman at sinabi na nga na ang pagkakaalam niya, itong si Jing Paras ay nakikipag-usap dito kay Leandro Libiste. At sinasabi nga niya, ang pagkakaalam niya, na ang magpi-finance nito ay itong si Leandro Libiste. Kaya lumalim ang investigasyon dito sa talent manager na to. At nagkaroon ngayon ng, kumbaga, bumukas yung isang napakalaking kaso tungkol dito sa kanilang pinaplano. At of course, i-deny na ito nitong si Leandro Libiste. Marami na siyang nilabas na mga pronouncements sa media at sinasabi niya nga na wala siyang kinalaman dito at ito ay gawa-gawa lang istorya sa Recto. Pinapatamaan niya pa si Recto. Alam natin na itong si Ralph Recto at itong si Leandro Libiste ay medyo nagkakabanggaan talaga ito, matagal-tagal na. Pero ang tingin natin dito, no, kung ito man ay totoo, ano ang magiging motibo nitong si Leandro Libiste? Isa na rito yung kanilang hinaharap na kaso ng kanyang ina. Hindi birong kaso ito. Malamang-lamang talaga, sa kulungan sila dadamputin. At of course, meron pang unang kaso na i-file ng Department of Energy na i-file sa DOJ. So iba pa yan. Pero mas mabigat itong plunder case na inuumpisa ng imbestigahan ng ombudsman. Kaya, at tinitignan natin dito, hindi ito simpleng gusto lang galitin itong si Ralph Recto or gusto lang makaganti or kung ano man yung sama ng loob niya rito kay Ralph Recto. Sa tingin ko, napakalalim ng dahilan ito. Kung ito ay maimbestiga na maigi, baka madiskubre natin na ito ay part ng destabilization. Hindi natin masasabi sa ngayon, pero hindi ganyan kasimple ang nakikita ko rito. At lumalabas, ayon na rin kay Director Matibag, na by the way, gusto natin i-congratulate itong si Director Matibag. He's doing a great job. Sa ngayon, sa tingin ko, siya ang pinaka magaling na naging direktor ng NBI. Ang accomplishments niya, sunod-sunod ang lalaking kaso. Kaya hindi rin ako maniniwala na itong si Director Matibag ay magpapagamit sa politika. Ang tingin ko kay Director Matibag ay isang napaka-professional na direktor, isang abogado. Kaya yung ginagawa ngayon na depensa nitong si Libiste na sinasabi niya, isa kang family friend at alam ko inuutusan ka lang dyan, so pwede pa rin naman tayo mag-usap. Parang ganun yung mga sinasabi ni Libiste. Pero sa tingin ko, hindi magpapagamit itong si Director Matibag. At maganda yung sagot niya doon sa mga sinabi ni Libiste na sabi niya, no one is above the law. At sa tingin ko, seryoso itong si Director Matibag sa pagsabi niya na no one is above the law. At sa tingin ko, ito ay hindi politika. Talagang merong kaso silang nakikita na tinatrabaho nila. At of course, dapat maintindihan din itong mga politicians na to na nagkakaroon ng kaso. Itong sila Loren Legarda, itong sila Marcoleta, at iba pa, Jingo Estrada. Itong ginagawa ng NBI, hindi naman applicable sa inyo kung hindi kayo gumagawa ng masama. Hindi kayo babanggain ng NBI,
hindi kayo iimbestiga ng NBI gaya na itong si Cayetano, gaya nung iba pang mga politicians na nagkakaroon ng problema sa batas dahil sa violations na ginagawa nila. Na nagkakaroon sila ng mga illegal na gawain. Sa tingin ko, hindi naman kayo magkakaroon ng problema sa NBI, hindi kayo magkakaproblema kay Director Matibag kung hindi kayo makikitaan ng kaso, kung hindi kayo lumalabag sa batas. Kaya kahit anong paninira nyo dito sa tao, kung totoo namang meron kayong violation sa batas, problema nyo yan. Hindi ito problema ni Director Matibag. Ginagawa lang ni Matibag yung trabaho niya bilang isang director ng law enforcement agency na NBI. So, kung babalikan natin itong nangyayari kay Leandro Libiste at sinasabi nga na itong kasangkot dito ay si Jing Paras, kung ito ay may katotohanan, sa tingin ko, gaya rin ng sinabi nito si Director Matibag, malalim ito at sa tingin ko, ito ay parte ng destabilization. Dahil hindi lang si Ralph Recto ang tinatarget nila. Although lumabas na rin sa balita na hindi lang si Ralph Recto ang target nila. Marami pang ibang mga opisyal ang nasa listahan nila para gawa ng ganitong klaseng modus. Nakalinya na. Ang iba pang mga opisyal na pinaplanong gawa ng ganitong klaseng modus ay sina Crispin Remulla, sila Benhar Abalos, John Beck Remulla, Vince Dizon, Henry Aguda ng DICT. At sa Senado naman daw ay itong sila Kiko Pangilinan at si Chis Escudero. Although wala pang ang detalye rito, pero nabanggit na ito sa mga balita sa telebisyon. Matindi yung mga pangalan, matataas na opisyal, at lahat ng mga pangalan na ito na balak nilang trabahuin, siguradong tatamaan si PBBM dito kung ito ay nangyari at kung ito ay mangyayari. At mabuti na lang, na-discover nga nila na ito ay involved sa isang napakalaking plano against Ralph Recto at may mga iba pang personalidad na balak nilang trabahuin. Yung tao na to, yung na-identify na nagdadala ng mga babae, so matagal na siyang nasa radar ng NBI, NCR, hanggang sa nakapagkasa ng operation na para i-entrap tong tao na to. So nangyari, nagdala siya nga ng limang babae sa isang 5-star hotel. Doon ikinasa yung operation kasi high-end yung galawan. So nung nahuli na to, dinala dito sa opisina ng NCR, ng NBI, yung nadala doon, natakot ito, pati yung mga babae kasama, natakot. Bigla sila nagsalita na sinabi na bakit ba kami hinuli? Kasi tinatanggi. Although nahawakan na yung pera, may video naman, may mga cameras na talagang nahuli talaga na gano'n. Ang salita niya, ba't kami hinuhuli? Ikaw dahil ba ito doon sa pinapatrabaho sa amin na personality? Doon nabanggit na nga yung pangalan. So nung nagkwento, tinawagan ako, sabi ko alamin ninyo. So lumalabas doon sa pag-alam, hindi lang si ES ang target dito, parang it's one of the many plano nila, gustong gamitin itong grupo na to para magano ng character assassination yung parang term na ginamit. So doon na lumabas yung istorya na na-involved na si former Congressman Jing Paras, siya yung kumausap, kumontak dito ito sa PIP, itong nagbubugaw nito. Ang tawag ko dito si Epstein ng Pilipinas. Kasi ayan actually siniberwanat namin yung telepono nito, makikita natin kung sino yung mga kinausap ng mga personalidad. So doon na lumabas at nagkataon doon sa 5 kasama na babae, yung isa doon, siya pala yung kasamang gagamitin doon sa 5. So kaya nagkakaroon ng kwento. Ito kumbaga nangyari dito, ang operation talaga human trafficking, lumabas, may mas malalim na political na siguro may ugnay na namin ito sa destabilization. So we will investigate this. Papatawag natin si dating Congressman Jing Paras at si Congressman Leandro Libiste na according sa statement nitong mga to, ang magpupondo doon sa gastos dahil malaking amount yung ibibigay ay si Congressman Leandro Libiste. So alam ko dahil labas kagad doon sa news kasi ang angulo doon sa human trafficking pa lang talaga yung unang lumabas na balita. Tapos may nilabas kagad na komento sa Facebook na na-monitor namin si Congressman Libiste na wala namang binabanggit na lugar doon. Nagbanggit siya ng Rockwell, ng ganun. Lumabas yung istorya na ganyan. So may mga koneksyon at kailangan natin itong imbestigahan. Isang malawak na plano to binanggit din, may mga abogadong kasama during the mga meetings na pinaghahandaan ng affidavit para kasuhan si ES. Kakasuhan nila. Magpapabricate ng kaso. So yung mga abogadong involved dito, alamin din namin at the very least, disbarment ito
doon sa mga abogado. So, this is so sad, hindi maganda na pangitain. Ibig sabihin umabot na tayo doon sa punto na nagagawa-gawa ng mga istorya para sirain lang yung mga hindi nila kaparehas ng paniniwala sa larangan ng politika at pamumuno. Ano po yung fabricate pa ng story? Ano po yung particular yung fabricate? Base doon sa kwento nung inimbestigahan, sasabihin daw na si Executive Secretary kumukuha doon sa bugaw na to at pinipilit silang mag-drugs tapos pipilitin din sila na magkaroon ng mga sexual activities na umamin naman na itong babae na hindi niya kilala talaga si Executive Secretary na hindi niya nakakasama. Nandun na yun sa statement Yung dalawa po kasi nag-deny, no? Yung dalawang congressman. Si ES po ba may sinabi na? Sabi niya, imbestigahan. Hindi naman kailangan mag-deny ni ES dahil alam na natin na fabricated Alam na natin. At alam ko naman magdi-deny. At alam ko, inihintay lang ni Congressman Libistin bumalik galing sa Bacolod si Congressman Paras at magpe-press con sila. Yun ang plano nila. Namamonitor na namin sila. Alam namin yung ginagawa nila. Sabi ko kanina, meron pong indikasyon na ito po ay one form of destabilization. That is correct. Kasi tinatarget mo yung matataas na opisyal na meron tayong mga gumugulong na pagkahati-hati. And we know naman yung Executive Secretary is acting as our little president So di ba paggugulo yun pagka ganun yung ginagawa natin. Tsaka you're going that far already na mag-fabricate ng mga kaso, ng mga illegal na gawain para sirain mo yung pagkatawa. Character assassination, yun yung mismong ginamit dun sa pahayag. Hawak na namin yung affidavit at recording. Na-interview naman na ng isang news outfit yung babae mismo. So, mahirap na itong sabihin. So, balak nila mag-press con, babalik yata ditong weekend si dating Congressman Jing Paras at nag-uusap na sila na magpe-press con sila. So, 5 million yung total para gawin yun. So, yun yung balak nilang gawin. Well, kasi parang sinasabi doon sa 4 na babae plus yung pinakamugo, di ba, tagi 1 milyon, yun yung usapan. At meron pang sinabi na ihuhulog, pagka napirma na nila yung affidavit, magbibigay na ng 30% yata, tapos 40%, pag na-file na, yung another 30%, i-hold muna nila hanggang abang umandar yung kaso. May scheme. Naikwento ng detalye kung paano sila kinausap ni dating Congressman Jing Paras. Walang sana nilang plano isagawa itong Parang dapat itong papasok na linggo, itataon nila pagkatapos ang SONA. Yun yung lumalabas dun sa mga pahayag So, tingnan mo, tapusin mo yung SONA at saka maglalabas. These are all connected So, medyo masama. Evil mind yan, yung umiiral dito. Mukhang hindi lang po si ES Recto. Yun yung aming tinitingnan na theory. Na piano. Kasi malaking pera na operations to. Isipin mo, yung first na nila, 5 million agad. At ang nasa likod, alam naman natin, maraming pera yan. So tapos may involved kagad ng mga abogadong kasama. Nagpakilala ng abogado, nag-meeting sila 3 And we already have an idea kung sino yung mga lawyers na to. Hindi, actually, relax naman si ES kasi alam niya na it's a complete lie na it's a character assassination na sa kanya. Pero syempre, nagdadamdam yan at alam din naman natin yung mga ibang maapektuhan. Yun yung sinasabi ko rito na these people, just to do something na itulak yung gusto nila, will go that far na illegal na, mag-fabricate na, without giving regard dun sa mga pwedeng masaktan na pamilya, mga kasama sa trabaho. So, hindi natin ito papayagan. Ito yung sinasabi ko lagi, yung NBI will always watch this, no? Law and order gusto natin and no one is above the law. So, papatawag natin sila. Kailan pa expected na yung Ngayon, pipirmahan ko, kaya ako bumalik dito para pirmahan ko yung supina, ipatawag na sila baka sa Miyerkules o sa Webes. Sino po ulit? Si dating Congressman Jim Paras, si Congressman Leandro Libiste, at yung pag nagkaroon na kami ng identity doon sa mga abogado, ipapatawag namin. So sir, baka pati yung cabinet members ang theory nyo ay character assassin kung nagtagumpay itong Posible yun. Pag nagtagumpay yan, susunod-sunod rin na. Maaaring pati tayo maging target niyan, pati yung mga senador natin. So we will not allow this. Buti, alam mo, may kasamang panalangin kasi yung aming mga operation, kaya siguro nangyari yung operation na to para lumabas itong mas malaking plano nila. Nagkataon lang. Kaya nga sinasabi ko, mukhang nagkakaroon talaga ng patunay na gumagalaw na ang kamay ng Diyos dito para lang umayos ang ating gobyerno. Kung naging successful sila dito kay Ralph Recto, malamang-lamang, marami pang mga kasunod na mga government officials ang tatamaan dito na maaari talagang gumawa ng napakalaking iskandalo. Sa tingin ko, ito na yung huling barahan tinitignan itong si Leandro Libiste. Kung lalabas na totoo, itong plano na to, na iniimbestiga ng NBI ngayon, maaaring ito ang huling barahan tinitignan ni Leandro Libiste para hindi sila makulong ng kanyang ina. At maaari pa magkagulo dahil nga sa napakalaking iskandalo nito. So hindi natin malalaman kung gaano kalalim ito at kung sino-sino pa ang taong mga involved dito. Maaari kasing hindi lang ito si Jing Paras at itong si Leandro Libiste ang maaaring gumagalaw dito. At sana, sa lalo't madaling panahon, ay madiskubre at malaman ng NBI yan
para managot sa batas ang mga dapat managot. Dapat talaga hindi makalusot ito dahil kademonyohan na talaga ang pinaplano nila. Mapabagsak lang ang gobyernong ito. Mailigtas lang nila si Sara Duterte. Na ultimately, sa tingin ko, yan talaga ang goal nila. Mailigtas si Sara Duterte, magkagulo, mawala si PBBM sa pwesto, pumalit si Sara Duterte, at kung mangyayari yan, burado lahat ng mga kaso nitong mga sip-sip at mga supporter nitong si Digong Duterte at ni Sara Duterte. At mabuti na nga lang na nahuli ang taong ito at nadiskubre ng NBI na meron palang malaking plano na involved itong Dito de Guzman na to at ang tumatrabaho nito ay itong Jean Paras at si Leandro Libiste. At sana malaman pa natin sino-sino pa ang ibang tao na involved dito sa pagplano ng ganitong kawalang hiyaang pagpaplano against the government. Hanggang dito lang po muna mga kapatid, mga kabayan. Thank you so much for joining me today. Doon po sa mga bago lang sa aking channel, please subscribe, please hit the notification bell, pati na rin po yung like button. At importante po sa mga bago lang na mag-subscribe po tayo sa ating munting channel. Tulungan po natin lumaki ang ating programa. At pakishare na rin po. Nang sa ganun, marami makaalam nitong ating mga pinag-uusapan topic dito sa aking munting channel. Once again, ladies and gentlemen, thank you for joining me today. At mga kapatid, mga kababayan, magkita-kita po tayo. There